katanungan kung bakit hindi pumila ng kaso dito sa Pilipinas imbes na ICC pagkat ayaw nating tanggapin yung pag-aamin na hindi na talaga umaandar ang korte rito, wala nang bisa ang mga huwes at wala nang pakinabang ang mga abogado. Hindi naman yata katanggap-tanggap yun. Pero kung maaari, yung SOJ, bigyan kami ng listahan ng mga kaso. Ang huli na lang po, yung Article 59 of the Rome Statute, lahat ng tao naging expert na tungkol dyan. Yun nga, anong masasabi natin tungkol sa applicability? Kung talagang yung Rome Statute does not apply kasi hindi na nga tayo party there too, sabi ng DFA. And may Pangilinan versus Cayetano case pa. So ano ang pakinabang nito? At is it legally binding? Nag-a-apply pa ba ang Article 59, lalo na yung first paragraph, na ginagamit ang pangalan, state parties. Samantalang sa second paragraph, which provides for the right to be brought before local courts, ang sinasabi, hindi state parties, kundi custodial state. So, ibig sabihin, very liberal ang construction in favor of the accused. Pwede sa sarili niyang bansa o kung saan man siya dinala. Di ba? Tama po yun? Applicable ba to sa kaso ni Presidente Duterte? Hindi na ho natin kinikilala ang ICC eh. Hindi na ho tayo kasama sa ICC. Kaya hindi tayo saklaw ng kanyang mga probisyon. Ang aming pong ginamit na batas dito ay Republic Act 9851. Yun po yung international Paulit-ulit humanitarian naman law. tayo dyan sa RA 9851 sa Section 17. Kaya lang, ang gobyerno, paulit-ulit na sinasabi na meron tayong obligasyon na tumulong kahit hindi na tayo miyembro. Kaya nalilito ako, member tayo, tumutulong tayo, pero hindi applicable yung Article 59. Ano ba talaga? Are we or aren't we? Yun nga ho yung pagkakaiba ng pagpaningin natin. Kasi ang tingin ko po, ang mahalaga sa ating ngayon yung domestic law natin. Ngayon, dahil ang ICC ay humingi ng tulong sa Interpol, nangyari po ang lahat. Ang liwanag po ng Interpol, sinabi ng Interpol, hindi wanted si Presidente Duterte ng Interpol, wanted ng ICC, sila lang ang ginamit na kasangkapan. Ganun nga ho yun, ganun pa rin. Pero, hindi ganun yun, pagkaiba. Kasi kung minsan, maraming wanted talaga sa Interpol. Opo. Ang pinakamatindi dito sa Pilipinas, yung child pornography, very active po ako dyan, kaya kabisado ko. Kaya nagtataka po ako, hindi naman siya wanted sa Interpol. Interpol tayo ng Interpol, tapos hindi tayo bahagi ng ICC. Ba't nagkaganto? Hindi naman ho kami nag-withdraw sa ICC ang Pangulong Duterte po. Kaya hindi na tayo kabahagi ng ICC. Wala namang kinalaman doon. Hindi, ini-invoke kasi ninyo yung ICC at yung Interpol. Samantala nga, hindi na nga tayo. Actually, ang talaga hong ini-invoke namin, Republic Act 9851. Okay? At ang liwaliwanag naman, miski sa 9851, sa last sentence, must be pursuant to applicable extradition laws. Hindi ba? Ang liwanag Opo, doon sa last kaulihan. ho yan. Last sentence po yan. Oo. Pero mahaba pa yung paragraph bago dumating yan. Hong Kong Special Admin, di ba, sa Hong Kong SAR versus Olalia, ang liwaliwanag niyan, di ba, kinilala talaga ang right for bail nung arestado at accused. Pareho naman to ng Article 59, kasi yung arrested person has a right to apply for interim release. Di pareho rin yun. In effect, dun sa ating mga korte, nagruling sila na halos eksakto ang epekto sa Article 59. Yan po, bahala na po ang ICC dyan. Hindi na ho namin makokontrol. Ako, ICC na naman. Andun po kasi ang Pangulo eh. Ang dating Pangulo ay nasa ICC po. Kaya kung meron ho ng gusto ng provisional liberty, doon ho sila mag-a-apply. Wala na ho kami magagawa doon. In fact, ito hong pinag-uusapan natin, subjudice na naman po ito. Yan naman ang problema rito. So yung binabanggit na liberty of abode ni Attorney Medina kanina sa ating konstitusyon, wala nang aplikasyon. Yan po, pero sa akin, ang tingin ko puro sa liberty of abode na yon, parang that's the rule of search warrants eh. Yun po yung aking nakikitang konteksto nun. Palagay ko hindi naman limitado doon, ano? Anyway,
Siguro, para lang makapag-aral kami ng gusto sa susunod, baka naman makapagbigay kayo ng 2 o 3 pang mga Pilipino na inaresto ng ating pamahalaan na walang warrant of arrest, tapos dinala sa ibang bansa na wala namang court order na galing dito. Marami ho yan. Ito po yung mga foreigners, karamihan po. Hindi pa nga Pilipino. Then, tinatanong ko po yung Filipino citizen. Kasi syempre yung foreigners... Ito po, this is a case of first impression. Hindi pa ho nangyayari ito. But I have to posit that it is a case of first impression. Hindi pa ho nangyayari ito sa kasaysayan natin. Kaya nalilito po kami kasi yung DOJ dati talagang pinagpipilitan na nag-comply sa Article 59. Ngayon, sinasabi na hindi na kailangan na dalhin sa local authorities at parang yung DOJ may sinasabi na halos judge na kayo. Paano naman nangyari nagkaroon ng judicial powers? Yun po yung binigay sa atin na options ng batas, 9851, Section 17 po. Palagay ko hindi tama yun kasi Attorney Medina, talaga bang DOJ was vested by the Constitution with judicial power? Kailan naman po nangyari yun? Sa bahagi ng ating saligang batas naging huwes ang ating DOJ? Wala kaming claim to judicial power. Dito po, executive action po ang aming ginawa. In accordance with Section 17. Pero hindi nga po Article alien 9851. Hindi nga pwedeng isurrender kasi hindi nga alien. Pilipino man siya. Hindi ho. Malinaw. Gusto basahin ko ulit for the record para malinaw alam na po sa natin ating yun. lahat. Oo. Baka naman si Attorney baka minsan baka nalilimutan natin yung mga nasasaklaw ng batas eh. Babasahin ko po ulit. Hindi. Alam ko na yon. Oo. Yes, please, Attorney Medina. May idadagdag kayo? Hindi ba yung Constitution, wala naman judicial power? Kaya pinagpipilitan natin na bumalik sa korte. I'll be consistent with my previous opinion, Your Honor. The right to liberty can only be, the deprivation of the right to liberty can only be adjudged by a court of law. Now, even assuming that executive officials would have the power to make a final adjudication on the right to liberty of an individual, at the very least, that individual whose right to liberty is at risk should still be accorded administrative due process at the very least, which means still notice, opportunity to be heard, and a decision by an impartial tribunal. So the fusion, what the Constitution wants to prevent is the fusion of executive and judicial power in the hands of one person. One American constitutional expert declared that as a form of tyranny. So I'm not casting aspersion on the actions of the executive officials involved. I'm sure they consider the legality, and I'm sure they're willing to present clear legal basis for their actions. It's a matter for the courts to settle po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney. Ang tinutukoy ko, SOJ Remulla, etong sinabi ni ASEC Nico Clavano, March 13, sinabi niya the Justice Department and the prosecutors can be considered competent judicial authority. Hindi po kayo nagsabi nito, kundi prosecutors were present during the service of the warrant and somehow they magically turned into the judiciary. Then, if that is your opinion, ma'am, I will It's not respect my your opinion. I'm just quoting the statement derived from your spokesman, sir. I'm sure that that was meant in a figurative manner, ma'am. It's not meant literally. Ipapatuloy ko, kapag sinabi natin na kailangan padalhin sa korte dahil siya ay mag-a-attest, yung judge naman po, wala naman doon. Hindi naman niya na-witness yung pag-serve ng warrant hanggang sa pagbasa ng Miranda rights. So sabi niya, yung complementarity, hindi naman na importante until such time as the state is unwilling or unable to prosecute the same crime. So parang naging judge na rin yung SOJ. Papayag ba kayo ng ganon? Yun lang ang tanong. Hindi po yun ang aming gustong sabihin dito. Yun po mga salitang ginamit lamang
dahil sa sitwasyon ng pinag-uusapan. Ngunit wala akong intensyon na sabihin kami po ay hukuman. Hindi po kami hukuman. Maraming salamat sa paliwanag dahil lihis ito sa sinabi ninyo ng budget hearing noong nakaraan na taon na hindi judicial authority ang SOJ. Hindi katulad ng sinabi ng spokesman ninyo, kundi kinakailangan bumalik at bumalik pa rin sa korte na Pilipino dito sa ating bansa. Maraming salamat. Wala na po akong tanong at napakahaba na po ng hearing. Nagpapaumanhin ako sa inyong lahat. This hearing of the Committee on Foreign Relations is hereby suspended. Maraming salamat sa lahat ng cabinet member na nagbigay ng panahon para sa atin.